Smuggle, 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 smuggle. Disyembre 8, taong 2024 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang tanging programa sa Facebook at YouTube na tumatalakay sa problema ng illegal tobacco trade. Ako ang inyong lingkod at tagapaghatid balita ka Anton Israel, isa lamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement. At para sa Rated X numero 67, narito ang ating mga headlines. Pagsadsad ng excise tax collection sa produktong tabako, papaimbestigahan sa Senado. ₱25 anyos na lalaki arestado sa Zamboanga, Sibugay. Nahulihan ho siya mahigit 15.3 million halaga ng smuggled yosi. 25 anyos ha? Sa ating infographic of the week, napag-uusapan ng Senado. Iimbestigahan din po ni Senador Raffy Tulfo ang pagtitinda ng mga illegal na vapes na talamak ho sa mga online shopping platform tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Kaya po dito sa ating infographic na inyo pong masusubaybayan sa facebook.com/ekisasmuggling, facebook.com/ekisasmuggling, nakasulat, looking for tamang proof of age system sa online vape selling. Matutugunan na po yan. Malapit na. Hindi ko lang po pwede sabihin para hindi po mapangunahan. So, paglabas po ng app na yan, sigurado po magiging compliant po yan dahil sinisigurado po ng app na yan na yung age verification process ay talaga pong masusi, mahigpit at kinakailangan. Ang sino mang papasok sa platform na yan ay magpapakita ng kanyang valid license. Ipinabot po ng ating kasama sa NCUP na si Adrian Reyes ang isang patalastas na ipinalabas po ng World Health Organization. Nakalagay, vaping releases toxic chemicals including heavy metals as well as ultrafine particles that go deep into the lungs. These increase the risk of heart and lung disorders. Umani po ito ng affirmative comments galing po sa mga nag-post, syempre. Pero ang tanong, hindi po natin ito tutuligsain agad-agad. Kung kayo po ay isang nicotine consumer at nagtataas ang inyong kilay tungkol po dito sa patalastas na to, tungkol sa mensahe ng patalastas na ito, wag natin agad-agad i-dismiss yung claim na yan. Yan po ay isang claim lamang ho. Hindi po yung katotohanan na masasabing absoluto kahit pa sinabi natin o sinasabi dyan ay inisyu ho ng World Health Organization. Kaya ang tanong muna ho natin dyan, ano bang toxic chemicals at heavy metals yun? Ang pagkakaalam po natin, ang vape juice na nilalagay po sa mga vape devices ay naglalaman lamang po ng 4 basic ingredients. Ano yon? Propylene glycol, classified as GRAS. Ano ang GRAS? Generally recognized as safe. Okay? At nandun din po siyempre yung vegetable glycerin. Isa rin pong GRAS. Ano yon? Generally recognized as safe. At nandun din po siyempre yung flavoring na hinahalo rin naman po sa pagkain. Kaya generally recognized as safe. At siyempre yung nicotine, which is a benign substance. Panoorin po muna natin ang isang video na ang nangusap po dito ay si Dr. Brian Ardis. Dito po kanyang dinidetalye ang isang expose na napakahalaga po patungkol
sa benepisyo maaaring maidulot ng nicotine. Narito po. In Canada, 1 month after my Watch the Water documentary came out with Stu Peters, Trudeau and your buddies there decided they were going to start banning either vaping e-cigarettes or attacking cigarettes in general and tobacco products. In fact, Canada wasn't alone. Within 1 month of my documentary, I listed nicotine was the antidote at the credits. The United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, and America, all in unison in the same week, said by the year 2030, we're going to make nicotine and tobacco products commercially unavailable to our citizens. We will ban these agents from those countries. And there's a reason why they are doing this. Would it shock you, Laura Lynn, if I told you that nicotine by itself has been proven to reverse, prevent, and even cure people with Parkinson's disease, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, ulcerative colitis, inflammation of your bowel diseases, arthritis, nicotine could be a cure for. How many doctors have told your senior citizens with arthritis, you should wear a nicotine patch or chew nicotine gum or dip snuff? Have they ever told you that? It's amazing. They have not told you that. And there's a reason why they haven't told you. They just keep selling you drugs and prescribing you drugs because they don't want you to know that inside of the tobacco plant, and not only in the tobacco plant, is a nutrient called nicotine. It has also been proven, Laura Lynn, that nicotine by itself can reverse and dissolve brain tumors called glioblastomas in less than 72 hours. And those studies were conducted during the pandemic. I found that interesting. Why are y'all studying nicotine and turbo cancers and reversing them with nicotine during COVID while everybody's getting these vaccines? All right. Did you know also that nicotine patch studies have been done with autistic adults and children? And they found that their violent and antisocial behaviors completely remit in 6 days or less. Una sa parada ng mga balita. Pero pansin ko, nitong linggo, konti lang ha. PNP, konti lang ang mga nalambat ha. Unahin natin dito sa Bato, makilala Cotabato, isang bulag na negosyante at driver nitong arestado sa kinasang operation ng Makilala Municipal Police Station. Nahuli po yung dalawa, may dalang 45 rims ng assorted smuggled cigarettes, sakay po sila ng isang Mazda truck. Kaya kasama yung truck, yung rims ng sigarilyo, 45, kasama yung dalawa, dinala po sila sa Municipal Police Station ng Makilala para makilala ng lubusan ang gawaing tiwali nung dalawang smugglers. Sa Kapatagan, Lanao del Norte, isang alias Mamfe, edad 38, galing po sa merkado, namili para sa kanyang mga paninda, bulto-bulto sinakay po sa isang black tricycle. Meron pong mga nakasako at meron pong nakasilid sa isang transparent bag na malaki. Napansin ng pulis. Siguro nakalagay ho yung mga rims ng sigarilyo. 250 rims po ng New Far Red Cigarette. New Far Red Cigarette na nakakalaga po ng 200,000 pesos. Nang mapansin po ito ng pulis, siyempre, dinakip po si Mampe kasama yung tricycle driver na binayaran po ng 500 pamasahe, kasama rin yung pagsakay ni Mampe kung saan man siya dapat dalhin sa 29 anyos. Nadamay po, nasangkot po doon po sa pagkakahuli nila. Dahil po si Mampe na kanyang pasahero ay may daladalang smuggled cigarettes. Sa President Quirino Sultan Kudarat, nagsagawa po ang President Quirino Municipal Police Station ng isang saturation drive against smuggled cigarettes in coordination with the Bureau of Customs. Kaya po, ang kanilang effort ay namunga po sa pagkakahuli ng dalawang individual. Isang 34 anyos na lalaki, yan po ang negosyante, at isang 24 anyos na driver. So, ito pong kanilang operation ay nagresulta po ng pagkakahuli ng dalawa, yung mga epektos kasama ang Suzuki minivan kumpiskado.
Konti man ang mga kaso, nakalambat naman po ang PNP halagang 15 million plus dyan po sa Barangay Lai, CI Zamboanga, Sibugay noong Disyembre 3, 2024, ganap na alas 3:40 ng umaga ng kanila pong salakay ng embaka ng smuggled cigarettes sa lugar at naabutan nga po nila ang isang 25 anyos na laborer at nadiskubring 261 master cases, 314 rims, and 33 packs of cigarettes na may estimated value of 15,318,926 pesos. Ang brand, ano po ang mga brand? Para po sa kaalaman, Astro Red, Canon Menthol, Platinum Gold, and Modern Red. Kaya ito pong arestadong individual kasama ang mga epektos ay dinala po sa CI Municipal Police Station para po sa proper documentation at mga legal procedures. Malugod pong ipinaalam ng Carles Municipal Police Station ang sila po'y makibahagi kasama ang Procast team sa pag-iikot sa mga sari-sari stores at dun po sa mga wholesalers sa palengke, kaugnay po sa isang anti-illicit tobacco trade awareness campaign para ipaalam po sa mga individual, sa mga negosyante ang maaari nilang kaharapin kapag sila ay nahulihang nagtitinda, nagbebenta ng mga smuggled and fake cigarettes. Yan po siyempre ay kinalugod ng kapulisan, ng PNP, ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs dahil po sa kanilang pagsasagawa ng isa pong anti-illicit tobacco trade sa Carles, Iloilo. Pagbaba ng kita ng gobyerno dahil sa pagpupuslit ng vape at sigarilyo, pinaimbestigahan sa Senado ni Senator Sherwin Gatchalian. Kaya po't agaran niyang ifinail ang isang resolution bilang numero 1243 para ito ay mabigyang pansin. Ayon sa Senador, sa kabila ng pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nanatiling talamak sa buong bansa ang smuggling ng mga produktong may excise tax. At dahil sa napakalawak na epekto nito, kinakailangan na muling suriin ng gobyerno ang diskarte nito upang labanan ang smuggling at mga bawal na kalakal sa bansa. Kaya po, sabi ho ng Department of Finance, reacting ho sa datos na isinumiti ng Department of Finance, ganito po pala ang breakdown. 52 billion ang nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa smuggling ng vape at tobacco products. Pero ito po ang breakdown. Mula sa halagang 35 billion ang nawawalang kita dahil sa smuggling ng tobacco products at 17 billion naman sa smuggling ng vape products. Kaya pala, marami ang nangagsisiyaman sa smuggling. Smile.